verse 1 up to verse 5 po, mga kapatid, no? Okay. First Thessalonians chapter 1 verse 1 up to verse 5 sa page number 634. 634 po. Number 634. Okay. Opo. Tapasahin po ni nanay ang verse 1. Kay Sister Malu po, verse 2 at verse 3. Kay Sister Agnes po, verse 4 and verse 5. Okay. Number 634 po. Sige po na yun po. Sa Tagalog. Opo. 1 po. Opo, 1 lang po. Sina Pablo at Silvano at Timoteo sa Iglesia ng mga taga-Thessalonica Opo. na nasuklos na ang biyaya ay sumayon at kapayapaan ng sa Diyos at ang Panginoon Jesucristo. Okay. Sister Malu, verse 2 up to verse 3 po. Kami ay palaging nagbibigay pasalamat sa Diyos para sa inyong lahat na gumagawa ng pagbanggit sa inyo sa aming mga panalangin, na walang pigil na ginugunita ang inyong gawa ng pananampalataya at pagpapagal ng pag-ibig at katyagaan ng pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo sa paningin ng Diyos at ating Ama. Okay, so again. Yamang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo, kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Okay. Salamat po sa ating Panginoon at dito po tayo mag-aralan po ngayon sa 1 Thessalonians chapter 1 na kung saan po ay number 1, nakikita po natin yung greetings po, no? Yung pag-greet po nila ni Pablo kasama po si Silvano at si Timoteo. Sino po ang kanilang ginreet po? Ito po ang church, no, ng Thessalonica, na kung saan po ang sabi dito, sina Pablo at Silvano at Timoteo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica na nasa Diyos, no? Sila po ay sa Diyos din po, no? Na Ama at sa Panginoon Jesucristo, ang biyaya ay sumasa inyo, sabi ni Pablo, at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at ng Panginoong Jesucristo. So, malinaw lamang ang sinabi po ni Pablo, kanya pong ipinahayag, no? Ibinalita po niya sa mga taga-Thessalonica na ito pala ang biyaya at kapayapaan mula po sa Diyos. No, malinaw po, mula sa Diyos. Hindi po mula sa tao ang biyaya at kapayapaan. No? Mula po sa ating Panginoon. Okay? Kaya sabi ko dito sa verse 2, kami ay palaging nagbibigay pasalamat sa Diyos, sabi ni Pablo, para sa inyong lahat na gumagawa ng pagbanggit sa inyo sa aming mga panalangin. Tingnan niyo po, no? So, ang ginawa po nila ni Pablo ay sila po ay palagi, no, nagpapasalamat sa Lord, no? Hindi po sila nagpapasalamat one time lamang, second time, 3 times, no? Sila po lagi, no, palagi po sila na nagpapasalamat sa ating Panginoon at lagi po nila binabanggit yung mga kapatid sa Thessalonica sa kanilang mga panalangin. Kaya mahalaga po kasi na tayo po ay magdadalanginan bilang magkakapatid po, no, sa ating Panginoon. Kaya po ay minsan, no, na noong minsan ay nanalangin ako, no, nagulat si Agnes kasi matagal daw, no? Kasi kailangan po talaga ipanalangin mo isa't isa ang lahat ng mga kapatid, no? Isa-isa po talaga ang ating pinapanalangin po sa Lord, no? Isa-isahin po natin talaga sila sa pagdulog po sa ating Panginoon at binabanggit po natin ang pangalan ng lahat ng mga kapatid. Kaya dito, ganun din po ang ginawa nila ni Pablo, na sila po ay laging nagpapasalamat sa Diyos, no?
na kung saan ay ginagawa nila ang pagbanggit, no, sa kanilang panalangin doon po sa mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya dapat ipanalangin po natin yung pastor, no? Dapat ipanalangin po natin ang bawat isa sa ating Panginoon na tayo po ay maging ligtas, no? Maging matatag sa ating pong paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? So dito sa verse 3, no, hindi lamang po sila ay nananalangin, ay sa verse 3 din po ang sabi dito na walang tigil na ginugunita ang inyong gawa ng pananampalataya. So nakita po ni Pablo na ang pananampalatayang ito ng mga kapatid sa Tesalonica ay walang tigil na gumagawa ho sila. Kaya ang pananampalataya may kasama po yung gawa. Tama po? Hindi lamang po yan sa isip, hindi lamang po yan sa bibig, hindi lamang po yan sa puso, kundi ang pananampalataya po na itinuturo sa atin ng ating Panginoon sa pagitan po ni Pablo, may kasama po yung gawa. Sapagkat ang sabi po ni James, if faith without work is dead. Kung ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So, kailangan meron tayong pananampalataya. Kaya nga sabi ni Pablo doon sa Philippians chapter 2 verse 12, work out your own salvation. Gawin ninyo ang iyong kaligtasan. Ibig sabihin, sa ating pananampalataya sa Lord, gawin natin ang ministry ni Lord. Gawin natin ang gawain ng Panginoon. Gawin natin ang inaatang ni Lord sa atin na utos o inaatang sa atin ng mga gawain na dapat po nating gawin po, mga kapatid, sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po ay ang tunay po na tinawag, ang tunay po na tinirang ng Diyos ay nagsusumikap po siya sa gawain po ng ating Panginoon. Basahin po natin 2 Peter, no? 2 Peter chapter 1 verse 10 po, mga kapatid, no? 2 Peter chapter 1 verse 10. Okay? Sabi po dito sa number 728, mga kapatid. 2 Peter chapter 1 verse 10. 728 po. Pakibasa sa Malo sa verse 10. Sige po. Opo. Sige lang po. Page 728 po. Yan, verse 10 po. Sige po. Kaya Bagkos. bagkos mga kapatid, ibigay ang pagsisikap upang gawin tiyak ang inyong pagkatawag at pagkahiram, sapagkat kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo kailanman babagsak. Amen. Malinaw po, no? Sabi dito, kaya bagkos mga kapatid. Ang kausap po ni Pablo, ni Pedro, mga kapatid, no? Ibigay ang pagsisikap upang gawin tiyak ang inyong pagkatawag at pagkahirang. So may ebidensya. Ang hinirang, ang tinawag ng Diyos, no, nagsusumikap po yan sa paggawa, sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ho dito, tuloy ho natin, sapagkat kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo kailanman babagsak. Ano pong ibig sabihin na hindi kayo kailanman babagsak? Hindi ka mawala sa paglilingkod. Tama? Kasi lumalago ka, lumalakas ka, ginagawa mo ang pananampalataya mo sa Lord. Okay? Hindi ka babagsak doon sa buhay espiritual, no? Hindi ka babagsak doon sa paglilingkod sa Lord, no? Hindi ka babagsak doon sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Yan pong ibig sabihin na hindi ka babagsak, no? Kasi po, ang tunay na tinawag ng Diyos sa paglilingkod, ang tunay na hinirang ng Diyos sa kaligtasan ay malinaw na meron po siyang pagsisikap, no? Naging masikap po siya sa pagbabasa, sa pananalangin, no, sa pagdalo sa gawain ni Lord, no, naging sumisikap talaga siya, nag-aaral kung ano mga sinasabi ni Lord, no, nagsusumikap siya para po ang rason ay hindi po tayo babagsak sa ating paglilingkod sa Lord. Kaya ang gawain dapat tuloy-tuloy, no?
tuloy-tuloy. Kasi kung wala na hong gawain ng Diyos, ano mangyari? Babagsak na tayo lahat. Tama po? Sa ating pananampalataya sa Lord. Kaya tuloy-tuloy po talaga ang gawain po ng ating Panginoon hanggang po sa muling pagdating po ng ating Panginoon. Lifetime po dapat ang ating paglilingkod po sa Lord. Okay? So malinaw po, no, magsikap tayo. Kaya meron pong example, no? Meron pong example na dapat po nating sundin. Ang kapatid po na Stephanas, no? Sa 1 Corinthians chapter 16. Okay? 1 Corinthians chapter 16 verse 15, no? Sa page 557. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 15, sa wikang Tagalog, no? Nakita niyo po ninyo, Nay? 15 po. Sa page 557. Yan po, Nay. Sige po, Nay, pakibasa po sa Tagalog. Ako Ako ay namamalit sa inyo. Mhm. Mhm. Inyong nakilala ang bahay ng Diyos. Stephanas, so, Na ito ay ang mga unang bayan. Opo. Kung paano nila inalaga ang kanilang sarili sa ministeryo ng mga sabi. Amen. Malinaw, no? Sabi dito, ako ay namamanik sa inyo. Sinong ako? Si Pablo. Mga kapatid, no? Kausap naman po niya mga kapatid uli sa Korinto. Inyong nakikilala ang bahay ni Stephanas, no? Dito po ay sa English, the house of Stephanas. Yung bahay, yung buong sangbahayan, no? Na ito ay ang mga unang bunga ng Akaya. Ito po yung bunga sa paglilingkod sa Lord. Okay? Kaya ang sabi ko dito, at kung paano nila itinalaga ang kanilang sarili sa ministeryo ng mga santo. Ito pong ministeryo ng mga santo, ito po yung ministry sa church. Pag sinabing santo, ito po yung mga na-born again, ito po yung mga naligtas na, katulad po natin. Ito po yung ginawa po tayong banal ng ating Panginoon. Hindi ho tayo nagawa sa sarili ho natin, kundi yung Diyos, no? Na siya po ang nagpapabanal po sa atin. Siya po ang nagtutuwid po sa atin, mga kapatid. Kaya dito, sa wikang English ay maganda, no? Sabi dito sa huling saknong, and that they have addicted themselves, no? Naging addict sila kanilang sarili. Ibig sabihin, kanilang itinalaga, no? They have addicted themselves to the ministry of the saints. So, naging masipag sila sa paglilingkod. Tuloy-tuloy po sila sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Katulad po nito, sinabi po ni Pablo sa mga taga-Tesalonica sa chapter 3 na binasa natin kanina, na sila po ay walang tigil na ginugunita ang mga gawa ng pananampalataya at pagpapagal ng pag-ibig at katyagaan, no? Hindi lamang po sila gumagawa ng pananampalataya, kundi gumagawa din sila nagpapagal din po sila sa pag-ibig sa Panginoon at sa mga kapatiran at katyagaan sa paglilingkod ng pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo sa paningin ng Diyos at ating Ama. So, nandun po yung kanilang hard work, no, sa ating Panginoon. Meron po silang ginagawa sa pananampalataya kay Lord. Kaya dito sa verse 4, ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 4, sabi po dito ni Pablo, na nalalaman mga iniibig na kapatid ang inyong pagkahilang ng Diyos. Kaya alam po ni Pablo na sila din po ay mga hinirang ng Diyos. Bakit? Sila po'y gumagawa sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Ginagawa nila ang ministry na inatang sa kanila ng ating Panginoon, yung ministry po ng patuloy po na pananalangin, ministry na patuloy na pagbabasa ng salita ng Diyos, ministry sa pagdalo sa gawain po ng ating Panginoon, ministry sa pagkaalam ng katotohanan,
yun po, ministry sa kanilang pananampalataya sa Lord, ginawa po nila. Kaya ang ebidensya, nakita po ni Pablo, sabi ni Pablo na nalalaman, mga kapatid, mga inibig na kapatid, ang inyong pagkahirang ng Diyos. Ito po pala sila, mga hinirang ng Diyos, katulad po natin, na ginagawa ang kanilang pananampalataya po sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang palatandaan ng hinirang ng Diyos, ibig sabihin po, makita natin ang isang tao na hinirang ng Diyos, ginagawa niya ang kaniyang pananampalataya, pagpapagal, at ang kanyang katsagaan sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya verse 5, ang sabi po dito, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. No? Sila ni Pablo, nangangaral, hindi ho aral lamang ang kanilang sinasabi, no? Kundi ang sabi pa po dito, kundi rin sa kapangyarihan at sa Espiritong Banal at sa lubhang katiyakan, gaya ng inyong pagkakaalam kung anong uri kaming mga lalaki, no, sa gitna ninyo alang-alang sa inyong kapakanan. So tingnan niyo po, no, ang kanilang pangangaral ng ebanghelyo, hindi lamang sila sa salita lamang, kundi of course kasama po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay ho nila, at ito po ay talagang lubhang katiyakan sa buhay po nila na nakita po ng mga taga-Tesalonika, na kung saan ay kanila pong nalaman kung anong uri silang lingkod ng Diyos, no? Sinusuri ho nila, no? At sabi pa po ni Pablo, at ito po'y alang-alang sa kapakanan ng mga kapatid sa church po ng Thessalonica. So, ganon din po yung ating ginagawa sa ating paglilingkod sa Lord, no? Of course, number 1, kay Lord ginagawa natin. Number 2, sa kapakanan ng bawat mananampalataya ng ating Panginoon. Sa kapakanan ng mga hinirang ng Diyos, sa kapakanan ng mga lingkod ng ating Panginoon, para po tayo ay magkaroon ng benepisyo, para tayo ay lumago, sumigla, tumatag, at magpatuloy po sa paglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat ayaw po ng Diyos na tayo po ay mahulog, mawala sa ating pananampalataya, sapagkat tandaan po natin, ano po, kakilakilabot po ang sabi ni Lord, no? Kakilakilabot pa nga po, sabi ni Lord, na tayo ay mahulog. Basahin po natin, Hebrews chapter 10, verse 31. Okay? Hebrews chapter 10, verse 31. Sa number 694 po, mga kapatid. Hebrews chapter 10, verse 31. 694 sa atin mga Bibles. Okay, basahin po, Mr. Malo, ang verse 31 sa wikang Tagalog. 694 po. Page 694. Sa verse 31, sister. Diyan po. Hebrews chapter 10, verse 31. Diyan po, 31. Po. Ito ay isang kakilakilabot na bagay na mahulog sa mga kamay ng buhay ni Diyos. Amen. Tingnan niyo po, no? Sabi po ni Pablo, mga kapatid, kakilakilabot, delikado, no? Ibig sabihin, no? Ano po yun? Ito ay isang kakilakilabot na bagay na mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Pag sinabing mahulog, mawala sa paglilingkod. No? Pag sabing mahulog sa kamay ng Diyos, yung anak ng Diyos na backslider, no? Tumalikod sa ating Panginoon. Kaya kakilakilabot po yan sa harapan po ng Diyos. Okay? Sa Kanya, baliwala yon, subalit in the sight of God, kakilakilabot po yan kasi may tendency na ang buhay po ng isang mananampalataya kapag siya tumalikod sa Lord, ano pong mangyayari? Pagka tumalikod sa Lord, magiging irresponsable ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Tama po? No? Pagkaroon siya ng tinatawag po na
mga ginagawa na kung saan po ay hindi kayaya, kadugod-dugod po sa ating Panginoon. Ngayon, kung nagkaroon na siya ng pagkasala sa Lord, so nandun po yung consequence na ipataw po ng ating Panginoong Diyos sa kanya, kasi po siya po ay nahulog, no, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya nawa, lagi po natin pinagpipray na tayong lahat ay laging intact sa gawain po ng Diyos, no? Hindi po tayo dapat mahulog sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? At sapagkat ang taong yung anak ng Diyos na mayroong katyagaan, kasipagan sa paglilingkod sa Lord, tiyak po yun po ang talagang pagpalain po ng ating Panginoon. Hindi lamang po pagkapalang physical, financial, o material na mga bagay, higit sa lahat, pagpapalang is spiritual. Okay, ito po ang ating pag-aaral, pagpapalang spiritual po ito ni Lord, na natutunan natin, nalaman natin kung gaano po kahalaga ang lingkod ng Diyos, ang mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya po tayo ay patuloy lamang na kahit man po ay malakas yung buhos ng ulan, no? May bagyo. Okay? So, hindi po yan hadlang para huminto na po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi minsan, sinusubok tayo ni Lord kung hanggang saan po tayo, at dapat po ay maging matatag po tayo sa paglilingkod sa Kanya. Yun naman po ang ating exhortation ngayong hapon ito, at nawa ay pinagpala po tayo ng mga salita ng ating Panginoon. Okay?